Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Daan na po. Kaliwaan na po. Diretso na. Doon sa area, kilala siya ron eh. Ang tawag na doon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Oh, yung human rights. I-demanda nyo to, reporter notebook. Isang drug suspect. Alright, Reaction TVPH, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantagin ninyo, yung ginagawa po ng mga makakaliwang grupo, yung mga human rights na si Kian De Los Santos ay hindi po siya runner ng drugs. Base po dito sa reporter notebook, yung pong reporter notebook na yon, sa GMA 7 po, di ba? So, pag-uusapan din natin kung nasaan si Lisa. Si FL Lisa ay nasa Pilipinas po. Ito po ay verified. Verified po ito dahil kasi ayaw po natin ng misinformation, disinformation, tsaka malinformation. Hindi naman po tayo nagbibigay ng information dito. Nagre-react po tayo dito. Hindi rin po tayo nagdadala ng balita dito. Nagre-react lamang tayo. Hindi rin po tayo journalist o reporter. Nagre-react lang po tayo bilang simpleng mamamayan sa lahat po ng mga issue na nakikita po natin sa social media. Pero i-react din po natin kung ang isang post o isang issue ay ito po ay fake or totoo, di ba? Ngayon, mga ka-reaction. Ano ba yan? Nasa ilalim. So, tingnan po natin dito mga ka-reaction. Alright, ayun. Okay. So, ayan, okay. So, ito pong picture na ito mga ka-reaction. Kung nakikita po ninyo, yan po si Lisa Araneta. Si Lisa Araneta po, di umano, ay nasa ayan, yan nakikita po ninyo, negosyo, go negosyo. Ayan po mga ka-reaction, go negosyo, ayan di ba? So ayan po si Lisa Araneta, FL, First Lady. So verified po yan na nasa Pilipinas siya kasi naganap po yan March 15. So itigil na po natin yung mga fake news na kumakalat na si Lisa ay nasa Amerika, si Lisa ay nasa detention. Dito, ito po kasi is March 15 ginanap, base dito sa post. Tinignan ko naman po yung damit niya, nakasulat po dyan is Summit 2025. Summit 2025. Pero ayan po, Summit 2025 yan. So, March 15 daw po naganap. So, pero wala po tayong makitang March 15 dito Nakapost po yan sa Abante. Nakapost po yan sa Abante News Online. Okay?
ang Abante News Online, ayan po mga ka-reaction, ang Abante News Online ay nag-post po siya ng tignan po natin, March 13. So, pinost po niya yan ng March 13. Okay, ayan o. March 15. Bakit dito? Mali, okay. So, March 15 po yung, ayan, tignan, pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang awarding ceremony ng Go Negosyo Woman Summit 2025 nitong Sabado, March 15. Kabilang naman sa pinarangalan si celebrity dermatologist entrepreneur Vicky Bello. Ayan po mga ka-reaction. March 15 daw po yan. Naganap. So yung mga kumakalat po na balita, yung mga kumakalat na balita dyan na nakadetain siya sa Amerika, nakadetain siya sa Amerika at nakadetain siya sa tingnan po natin sa YouTube kung makakakita po tayo ng tinatawag nating March, tingnan po natin. Okay, tingnan po natin sa YouTube kung makakakita po tayo ng Go Negosyo. Negosyo. Diba? Woman Summit. Ayan o. Ayan o. Oh. Go Negosyo Woman Summit. 16 hours po yan. Nakikita po ba ninyo mga ka-reaction? Teka lang. Okay. So, lilipat po tayo ng, ayan, teka lang po papakita po natin, ayan o. Ayan po mga ka-reaction. O ayan, kumanta pa si, ayan o, si Alex Gonzaga at Go Negosyo Summit, Women's Summit 2025. 16 hours po yung nakasulat dyan. I-play po natin. So, ayun po. Ito naman is 1 year ago. Go Negosyo Seminar. So, bine-verified lang po natin kung kailan naganap, pero sabi dito is 16 hours ago. Okay? 2023 yan. Okay, 5 days ago. Ayan po. Go Negosyo, 5 days ago na ba to? But nakasulat dun kanina is ito. Oh, Go Negosyo 16 hours. Ito naman is 5 days ago. Oh, ayan o. Oh. Okay. 5 days ago. Wala po tayong makitang video ni Madam. Ito, 1 month ago to oh. 2024, 2023. Diba dapat may video sila? O, 2024 po yan. Ito, 2023. O, so far, wala po tayong nakikitang video. Ang ano lang po to, Pinas Times, 5 days ago naman. So, kung 5 days ago yan, Go Negosyo, Lisa Marcos to lead Go Negosyo, di sana March 11 po. March 11. So, hindi pa rin hindi nagmamatch Hindi po siya nagmamatch dun sa post ng Abante. Kasi walang date. Ito naman kay Alex Gonzaga, na i-post po siya 16 hours ago. Oh. Oh, yan oh. Na-post po siya 16 hours ago. Pero wala po tayong makita na naganap ang Go Negosyo kahapon. Kahapon dapat. O, wala oh. O, Go Negosyo 2023.
Wala po tayong makita. Bine-verified lang po natin, hindi naman siguro masamang mag-verified. Kasi napakahalaga po kasi bawal po ang fake news, di ba? Kaya bine-verified po natin dito sa ating channel kung nasaan ba talaga si Lisa Araneta, di ba? Kasi napaka-importante po ni Madam Lisa sa ating bayan. Pag nawala po si Madam Lisa Araneta, ay malaking kawalan po sa ating lipunan, di ba? Kaya naman kailangan makita po natin si Madam Lisa sa lalong madaling panahon para naman magkaroon po tayo ng tinatawag na kapanatagan. Marami po kasi nagkakalat na si Madam Lisa daw ay yun nga, yung sabi-sabi, Abante News Online. Ayan o. Tignan po ninyo. Nahihirapan po nating i-locate ngayon sa panahong ito si Madam Lisa dahil ayaw ko namang sabihin nagtatago po siya. Siyempre, bakit siya magtatago? First lady siya. Wala nga na magtatago yan. First lady nga eh. Ayan po, mga ka-reaction. Di ba? 14 hours ago naman po yan. Di ba? Naghanap lang po tayo ng video neto na talagang bine-verified lang natin kung talagang ito ay naganap kung meron po kayong makitang video na totoong naganap itong go negosyo na ito, paki ano lang po natin, kasi wala akong makitang March 2025, no doubt about it. Pero wala akong makitang March na nangyari ito ngayong March. Di ba? Kailangan po nating mahanap ang First Lady kasi marami pong umuugong na balita ngayon na ang First Lady raw ay kesyo ganyan, kesyo ganito. Dapat inaano po natin ng taong bayan, ini-inform natin na nasaan ba ang First Lady. Tama, 2025 to go negosyo. Na-i-post ito noong kahapon. Pero wala namang date Nakasulat naman po sa damit Nagkaroon ako ng peace of mind nung nakita ko na yun 2025 nakasulat po dun sa damit. Sabi ko, yes, safe na safe si First Lady. Pero walang date Hindi ba nangyari ito ng January or February, March? Pero na-i-post to kahapon. 14 hours ago pa lang. So far, nagkakaroon po tayo ng positive news na si First Lady po ay safe at umattend siya ng go negosyo. Pero ang malaking katanungan, yun ba ay verified na ngayong March? Di ba? Paki-send nga yung video, Abante. Si Abante, si Abante. Abante, paki-verify mo nga to, Abante, kung talagang itong nangyari na to ay kahapon. Di ba? Kailangan ma-verify natin yan. Kasi pag hindi natin na-verify yan, ibig sabihin, hindi natin ma-verify. Di ba? So, maganda naman yung development. At least, nagkakaroon tayo ng kapanatagan na si Madam First Lady Lisa Araneta, di umano, ay umattend siya ng go negosyo. So, yung ugong-ugong na balita, nasaan si First Lady, hanapin si First Lady, i-live si First Lady, ay nasa sa inyo na po yan kung patuloy niyong i-demand sa social media na kailangan magpakita si First Lady ng live. Ngayon, habang hindi nakakapagpakita si First Lady ng live, katulad ni Claire Castro, si Vlogger Claire, sinasabi niya na umuwi na nung Monday. Sunday na, wala pang lumilitaw na live video. Diba? So, medyo nag-aalala na po ang taong bayan kung nasaan si Lisa Araneta. Kasi may nagsasabi may naririnig ako sa social media. Pero hindi ako naniniwala. Nakadetain, nandun sa Amerika, nandun sa Los Angeles, nasangkot sa ganyan, sangkot sa ganire, dapat po nating i-verify dyan. Kasi
tayo man din ay ayaw natin ng maling impormasyon. O, sabi ko nga, tayo dito sa channel natin, hindi tayo nang bibigay ng maling impormasyon. O katulad nito, be-verified muna natin ang mga balita bago tayo maniwala. Ngayon, kung hindi mo mabe-verified, magtanong ka muna, si Madam Lisa Araneta ba ay safe? Si Madam Lisa Araneta ba ay ganire, ganiron? O, di ba? O, pakinggan po natin ito. Basta positive ano po tayo ngayon, meron po tayong positive development na si Madam First Lady ay umaten po ng Go Negosyo. O, 2025 yun. Pero kailan sa 2025? February, March, January, walang nakasulat doon sa damit eh. So anyway mga ka-reaction, at least positive ano po yun, positive development. Pero kailangan natin ng live, di ba? Yung ini-interview siya ni, pwede ba mag-request kay Vlogger Claire? Request lang Vlogger Claire. Pwede mo ba siyang interviewin? Pwede mo ba siyang matanong kung ano bang totoong nangyari dun kay Tangkoko? Yung yung tagapagbana ng Rustans. Ano lang, tanungin mo lang, ano ba nangyari? Bakit ganon? Bakit ganyan? Ganon. Interviewin mo. Para mawala yung mga fake news. Yung sinasabing, sangkot siya sa ganyan, sangkot siya sa ganire, na overdose, na matay, ganon. So, paki-interview mo nga, Vlogger Claire, para maliwanagan tayo. Para maano na yung fake news. Ako hindi ako naniniwala sa fake news eh. Ayoko ng fake news. Kailangan nang gagaling kay Vlogger Claire lahat po ng impormasyon. Kasi lahat po ng binibigay na impormasyon ni Vlogger Claire, lahat po yan ay parang katotohanan lahat yan. So, Vlogger Claire, request pag-interview lang. Di ba? Pag-interview si FL Lisa para naman magkaroon ng kapanatagan lahat po ng mga netizen. Alright. Ito po si Kian. Isang drug suspect ang ipresenta ng Caloocan City Police na nagsasabing drug runner si Kian. Pag nakonta ko na po sa cellphone yung neneng, si Kian ang bumagabang sa akin sa kanto. Salubong na po. Daan na po. Kaliwaan na po. Diretso na. Doon sa area, kilala siya ron eh. Ang tawag na doon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Oh, yung human rights. I-demanda nyo to, reporter Isang notebooks. drug suspect ang ipresenta ng Caloocan City Police na nagsasabing drug runner si Kian. Pag nakonta ko na po sa cellphone yung neneng, si Kian ang bumagabang sa akin sa kanto. Salubong na po. Daan na po. Kaliwaan na po. Diretso na. Doon sa area, kilala siya ron eh. Ang tawag na doon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Oh, di ba? So, ibig sabihin, si Kian, yung ba yung Kian na pinaglalaban nila, na bata, na nadamay sa drugs? Oh, pusher pala eh. Putang ina nyo. Ba't hindi nyo demanda tong reporter notebook? Siya nagsabi niyan eh. Siya ang nag-report, yung drugs, tsaka yung pulis. Di ba? Anong ginagawa nyo dyan, mga human rights? Putang ina nyo, si Kian pala, siya pala ay drug addict, ay drug pusher. Ay may ebidensya tayo. Di ba? Siya pala ay drug pusher. Di umano, base dun sa video, tsaka sinabi ng pulis, nung namatay na siya, mabait na siya. Di ba? Pero yun eh. Oy, hindi naman pusher yan, pinatay nyo. O, magbayad kayo sa amin kasi namatay yung anak namin. Ganon. So, yun. Isa pa yun sa nirereklamo sa Pangulong Duterte. Pero, ang Pangulong Duterte, nakipagkita naman sa mga magulang ni Kian eh. Nagganon-ganon pa nga sila yung mga magulang ni Kian. O, di ba? Nakipagkita pa ang Pangulong Duterte doon sa mga kamag-anak ni Kian. Nagganon-ganon pa sila Kaya lang siyempre, alam naman natin, nababaligtad ang lahat, di ba? Diba? Yung mga yung mga human rights dyan, hanapin ninyo lahat ng mga addict. Kaya hindi na kayo mahirapan, nasa kalsada na sila. Hanapin nyo sila, tapos tanungin nyo kung ano ng krimen ang nagawa nila. Tapos, human rights nyo, yung mga addict tsaka mga pusher na mga nan-rape, pumatay,
nagtitinda ng drugs. So, kampi kayo sa kanila, ganun. Tanong lang. Kampihan nyo sila. Di ba? Okay yun. Tapos, yung mga pulis na umuli sa kanila, at yung mga pulis na muntik nang mapatay, at yung mga pulis na hindi napatay at napatay yung drugs syndicate at drug runner or drug addict, kulong nyo yun. Oo. Yun ang ikulong nyo. Yun ang parusahan ninyo. Huwag niyong parurusahan yung mga drug addict tsaka drug lords. Tsaka yung mga, ano yan, biktima sila. Biktima. So, huwag nyo silang parurusahan. Alagaan nyo sila. Supplyan nyo sila lahat ng pangangailangan nila. Ganun na sa Pilipinas ngayon. Di ba? Ang pinoprotektahan ngayon, yung mga ganun. Kasi, mga biktima yun. Sabi nga ni Marbil, nagpapahaba lang sila ng oras. Hindi sila mga adik. Di ba, Marbil? So, halimbawa, nahuli ka ni Marbil, gumaganyan ka, dumudurog ka. Sabi mo kay Marbil, Sir, nagpapahaba lang po ako ng oras, sir. Huwag niyo po kong ulihin, sir. Maawa na po kayo sa akin, mag-overtime lang po ako, sir. Kasi bukas, pag hindi po ako mag-overtime, sir, wala po akong pambibili na shabu. Opo, kaya po ako mag-overtime para meron po akong pambili ng shabu para bukas makapag-overtime na naman. Ganun yun, di ba? Mahal na shabu, di ba? So, sir. Oo, ba't ka nagaganyan? Nagpapahaba lang ako ng oras, sir. Magkano ba yung shabu? Magkano ang gramo? Hindi ko alam. Magkano bang gramo ngayon? Ganun ba? Oo, sir. Kasi kapag hindi ako bumatak ngayon, hindi ako overtime, bukas wala akong pambili ng pambatak. Tapos overtime na naman ako. Ganun lang, sir. Diba? Ganun yun. So, yung human rights, kayo, lahat, administrasyon, yung mga adik, huwag niyong parusahan yan, mga biktima yan. Huwag niyo silang patayin. Alagaan niyo sila. Tapos, yung mga biktima nila, hayaan niyo lang. Ganun lang yun. Tapos, yung mga pulis, na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, ikulong nyo sila kasi napatay yung adik, hindi binigyan ng due process. Basta-basta lang nila binaril na ganun. Diba? Due process, diba? Oy, adik ka ba? Hindi. Drug pusher? Hindi. O ba't may hawak kang drugs? Napulot mo lang? Okay, hindi ka mamamatay. Bam, ganun. So, kailangan yung mga pulis, alamin nyo muna yung due process bago nyo barilin yung adik pag nanlaban. O ba, nanlaban yung adik, basahin nyo muna yung due process, paano ba babarilin to? Nalalaban na eh. Ano ba due process dito? Ganoon. Bago mo barilin, tawagan mo human rights. Sir, nalalaban yung drug addict dito, anong gagawin natin? Oo. Human rights, biktima lang siya. Okay, pakakawalan ko na, alis na kami. Okay, alis na kami. Biktima ka lang pala eh. Hindi ka namin babarilin. Sige na, uwi ka na. Ganun yun. Ganun ang gagawin natin. Ganun ang gagawin natin sa Pilipinas. Wala nang okay na yan. Ganyan na yan eh. Diba? O, diba? Uso-uso lang yan. Yan ang uso ngayon sa Pilipinas. Pero dito mga ka-reaction, maririnig natin dito na magbabalita. By the way, hindi pa tayo sure kay First Lady kung talagang yung bang go-negosyo na yun na nangyari kahapon. Kailangan natin ma-verify yun. Kasi nag-aalala ng taong bayan kung nasaan si First Lady. Ako personal nag-aalala na rin eh. Kasi napakalaki pong parte ni First Lady kay President Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos po, siya po ang presidente natin at ang asawa po niya ay si First Lady Lisa Araneta. Ngayon, pag nawala po si First Lady Lisa Araneta, ay wala na pong supplier si Bongbong Marcos. Supplier ng magagandang ideas. Supplier ng pagmamahal, pagsuporta, pagbigay ng magandang moral support. Yun na sila. Ako, yung asawa ko, sinusuplayan din niya ako ng pagkain, sinusuplayan niya ako ng pangangailangan ko. Nagtatrabaho lang ako. Oo, sa bukid, nagtatanim ako ng saging ngayon. Pero ngayon din umaani ako. Ganun po yun mga ka-reaction. So, malaki pong impact. Nag-aalala rin ako sa ating President Bongbong Marcos na kapag nawala si Lisa Araneta ay talagang malaki pong kawalan sa pamilya nila. Kaya makipag-ugnayan po tayo sa social media kung sino man po ang makakapagbigay ng tamang impormasyon kung saan po talaga si Lisa Araneta ay i-post nyo naman para masabi natin na
kung ano ba talaga yung totoong news. Nandiyan ba si Lisa o wala si Lisa? Nasa Pilipinas ba si Lisa o hindi siya nasa Pilipinas? Huwag po tayong gagawa ng salita o magpe-fake news. Magbe-verify po tayo. Hiingi po tayo ng tulong sa social media. Hanapin si Lisa. Magano tayo, gawa tayo ng hashtag. Hashtag, hanapin si Lisa. Ganon. Oo, kasi kailangan po natin si First Lady. Kung gaano kailangan ng tatay mo ang nanay mo, kung gaano mo kailangan ng nanay mo bilang anak, kung gaano kailangan ng nanay mo ang nanay niya, at yung nanay ng nanay mo at nanay ng nanay niya, kung gaano nila kailangan ng mga nanay nila, ganun din natin kailangan ang nanay ng bansang ito. O di ba? Mga nanay ng ina nyo, ganun. Kailangan natin makita yung nanay ng ina nyo. Di ba? So ito na mga ka-reaction na kailangan nating makita. Oo, maglalagay nga po tayo hashtag where is Lisa, ganon. Ito po mga ka-reaction na. Kahit na hindi nga pro Duterte, magsisentimiento bakit isusuko yung former President of the Republic of the Philippines, which is an independent country, a sovereign country, sa isang kangaroo court na ICC, na alam naman natin walang nakukonvict dyan na allies ng mga Westerners. Ang nakukonvict lang dyan yung mga kalaban ng Western countries. Kangaroo court yan. Bakit mo isusuko dyan ang isang Pilipino? No? Baka pati yung mga kakampi ng administrasyon magbago na ng isip. Eleksyon pa naman ngayon. Baka hindi ko na iboboto itong mga kandidato ni Bongbong. Hindi pala nationalistic itong mga ito Hindi pinagtatanggol yung ating sovereignty tsaka independence at sumusuko sa isang kangaroo court of Western countries. Dito na lang kami sa mga kandidato ni Duterte iboboto. Medyo mag-isip-isip sila dahil meron po mga ramifications yan. Talagang mahal ng mga OFW ang ating former president, sapagkat siya ang gumawa ng Department of Migrant Workers at siya rin ang nagsakatuparan ng ospital para sa mga OFW, bangko para sa mga OFW at marami pang ibang mga ginawa niya at yung OWA, pinaganda ni President Duterte yung serbisyo ng OWA. Kaya talagang mahal na mahal siya ng mga OFW. Matatandaan natin nung siya ay tumakbo para presidente ay yan ang kanyang pinuntahan. At ngayon, eleksyon na naman, ay hindi niya nakakalimutan ang mga OFW. Hindi siya nagbabago. Parating number 1 priority niya ang mga OFW, ang mga bagong bayani at ang mga pamilya ng ating mga bagong bayani. Correct, Prof. At nakita naman natin yung reaction din ng mga OFWs. Talaga naman naiyak sila. Hindi nila lubos aklain ang mangyayari na muling bibisitahin sila ng ating former president. Kung saan gaano kalaking tulong din ito para sa OFW. Kasi parang hindi pa nabuhayan ulit sila ng loob, Prof, sa pagdating. Kumbaga pag-asa. Tama po ba, Prof? Yes, alam mo naman tayo mga Pilipino, kailangan natin yung personal touch, yung talagang pinupuntahan ka kahit na malayo ka. Ibig sabihin, binibigyan ka ng importansya. Correct. Alam mo naman ng ating mahal na dating Pangulo ay talagang genuine ang kanyang pagmamahal sa ating mga OFW. At alam niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga OFW. At nung panahon niya ay hindi siya nagdadalawang isip. Pagka merong isang OFW man lang ang inapi, automatic binablacklist yung bansa na yon. At hindi na tayo nagpapadala ng mga OFW dun sa bansa na yon hanggat hindi sila nagbabago sa pagtrato sa ating mga OFW. Yes, correct, Prof. At especially, ito yung mga bagay na hinahanap din ng maraming Pilipino sa mga tumatakbong politiko na kinakailangan nilang personal o kumbaga yung grassroots level talaga ay maramdaman din ng mga
nasa laylayan yung actually hindi na wala naman sila sa laylayan, pero yung isa sa mga bagay na para makita ng mga tao na ang politiko o yung tumatakbo sa mundo ng politika ay mayroong pag-ibig, sapagkat hindi naman sila kinakailangan na lagi na lang nasa, kumbaga hindi nila maramdaman yung hirap na kung saan doon eksperto ang ating former president, yung mga pinagkaiba ng iilan sa ating mga politicians. Ano pong masasabi niyo, Prof, na or gaano ka-importante sa isang tumatakbo na marunong silang makaramdam kung gaano kahirap, yung totoong hirap ng isang Pilipino? Well, yan ang pinaka-importante, no? Kasi kailangan natin ng tinatawag na personal touch, kailangan natin ng simpatya, no? Lalo na kung mahirap ang ating trabaho. Halimbawa, domestic helper ka sa Hong Kong o sa Saudi Arabia o sa Kuwait, no? Mahirap po yan, hindi ho yan biro-biro kasi kadalasan hindi lang naman domestic helper ang trabaho niyan. Yan nagtuturo ng English, mathematics, social studies doon sa anak ng kanyang amo, no? So talagang mahirap kasi hindi lamang siya domestic helper na naglilinis ng bahay o nagluluto o naglalaba. May kasama pang pagiging teacher, no? At yan damang-dama kasi ni President Duterte. Alam mo kasi si President Duterte, may kasabihan kasi tayo na pag ikaw recto boy, ikaw makamasa, no? Yan nag-aaral sa San Beda, no? Sa malapit sa recto, diyan sa Mendiola. Kaya yan makamasa, no? Kasi sa recto, may iba't ibang klaseng tao dyan. Siyempre, mga taga San Beda, mayayaman yan. Ano? Si President Duterte, anak ng gobernador yan. Ano? Tsaka yung nanay niya, may Chinese blood. So, may kaya yan. Hindi ka naman kapag-aaral San Beda kung hindi ka mayaman. Ano? Pero, yung mga taga San Beda na yan, bagamat mayayaman sila, nakikihalubilo sila doon sa mga taga-Recto, mga taga-Sampaloc, taga-Quiapo, na medyo kapos sa buhay. Kaya yung mga taga-San Beda, yan, si President Duterte, marunong yan makibagay sa mga mahihirap. At alam niya yung nararanasan ng mga mahihirap. Kaya makita mo, pagka inaapi yung mga kababayan natin sa abroad, inaaway niya. Hindi siya takot. Kahit na mga hari, mga Arabo yan, hindi siya natatakot. Ano? Dahil lang lagi niyang sinasabi, ako, presidente ng Pilipinas, pantay-pantay lang tayo. Kayo, hari kayo ng mga Arabo. Ako naman, presidente ng Pilipinas, binoto. Mas mataas pa nga ako kasi binoto ako. Kayo, appointed lang kayo, self-appointed lang kayo. Samantalang ako, binoto ng milyong-milyong Pilipino. Kaya, pantay-pantay lang tayo. Pasensya na kayo kung aking ipagtatanggol yung aking mga kababayan na naaapi dyan sa bayan ninyo. At yan naman ay na-appreciate ng mga hari ng mga Arab countries kasi alam mo naman yung mga Arabo, pagka ikaw matapang, pinagtatanggol mo yung mga kababayan mo, mas lalo ka nilang nire-respeto. No? Hindi sila nagagalit, mas nire-respeto nila yung mga matatapang na Pangulo. Kaya si President Duterte, respetado yan ng mga Arab leaders. O, di ba? So, dito nakita po natin mga ka-reaction kung ano pong klaseng presidente si Pangulong Duterte. Kaya naman pala si Bobong Marcos, nung pupunta siya ng ibang bansa, wala man lang meet and greet sa mga Pilipino kasi alam niya, mabubulyawan siya. Alam niya, ang sisigaw ng mga OFW is Duterte. Kaya pag namasyal yan sa ibang bansa at nakita yan ng mga Pilipino, babastusin yan. Sasabihan niya ng Duterte, Duterte. Alam niyo mga ka-reaction, in the other hands, at least ang Pangulong Duterte, hanggang sa kaduluduluan ng kanyang buhay, hindi pa naman siya patayin, no? Nandiyan pa rin siya. Yung
oras ng siya ay matanda na po siya, pinagserbisyo niya tayo sa pamamagitan po ng pinakita niya kung anong uri ng tao at kung anong uri ng leader ang mga Marcoses at mga Romualdez. At maraming lumitaw dyan ng mga iba-ibang apelyido na talagang niransak nila ang apelyido nila kasama ni Marcos. O katulad ni Anyo, di ba? Katulad ni Tolentino, katulad ni Barbers, ni Abante, di ba? Mga balimbing yan eh. Sino pa ba? Si Fernandez, si Acop, di ba? Wag na si Paduano, iyaan mo yung si Paduano, hindi naman natin yan eh. Alam nyo, mga ka-reaction minsan, hindi natin naunawaan ang nangyayari sa likod ng kamera. Pero dito, sasabihin ko po sa inyo, palagay ko yung alyansa, bago mag-eleksyon, magkakawatak-watak po yung alyansa. Kasi sa nararamdaman ko, may mga nasa alyansa ngayon na ayaw nilang sumama sa alyansa kasi nandiyan si Bobong Marcos. Pag nagsalita na si Bobong Marcos, wala na. Ransak na ang usapan. Kaya dito mga ka-reaction, hashtag nasaan si First Lady. Yun. Hashtag nasaan si Lisa Araneta. Para matapos na po itong pamimake news. Meron kasing taga-ibang bansa, sinasabi niya, si Lisa daw kesyo nakadetain, ganyan-ganyan. Para matapos na itong fake news na to na ginagawa nila, nananawagan tayo sa ating napakagaling na si